Wait lang brother, mabilis lang to. Ilalive ko lang sandali sa ano, sa YouTube. Going live in 5, 4, 3, 2. Okay, sige. Brother, taga saan ka? Taga Samar po. Samar, okay. Anong tanong mo brother? Broken family po kami. Ako yung panganay. Ako kasi minsan nagbibigay ng mga ano ko mapambaon ng mga kapatid ko. Tapos ng mga magulang ko, may kanya-kanya na kasi pamilya Kumbaga ako nang tumatayo na magulang sa mga kapatid ko. Bakit? Ba't hindi isaksak sa nanay, isaksak sa tatay? Nasusuporta naman sila pero bibihira na lang. Yun nga yung sinasabi ko. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, Pilipinas, huwag nyong hahayaan, huwag nyong kukunin ang responsibilidad ng ibang tao. Kasi tingnan nyo, gagawa ng bagong responsibilidad yan, tapos tatambak na naman sa inyo yung mga bagong responsibilidad na pinagagawa nila. Ito worse niya, kinukuha nyo yung responsibilidad ng tao, tapos pababayaan na lang yung responsibilidad na nasa inyo na. Huwag nyo kukunin responsibilidad ng iba. Yung responsibilidad ng magulang mo tungkol sa mga kapatid mo, isaksak mo sa kanila yan. Huwag mong kakainin niya kasi tinan mo ending. Imbis tuloy nabubuhay ka sa sarili mo na nakakaalagwa ka na, anong nangyayari? Pinahihirapan ka para sa mga batang hindi mo naman anak. Ibalik mo yan doon sa magulang niya. Yung mga kapatid mo, ibalik mo sa magulang nyo. Kung sino man doon sa dalawa, pero hindi pwedeng ikaw nagsusustento dyan. May kanya-kanya. Meron kayong magulang Sila naglabas niyan sa mundo. Pabayaan mo sila maging responsableng magulang. Kasi tingnan mo, ito verse na hindi mo gugustuhin, brad, diretsahan lang Yung kinuha mo yung responsibilidad ng mga magulang mo, yung mga kapatid mo, ikaw nagpapaaral. Tapos ngayon, dahil magkahiwalay silang dalawa, itong nanay mo gagawa ng bago na namang mga set ng anak na naman. Yung tatay mo gagawa na naman ng bagong set na naman ng anak. Tapos kayo ngayon, naiwan kayo ngayon sa gitna ng dalawa, na kayo na lang ngayon na sumusuporta sa sarili nyo. Huwag nyo kukunin responsibilidad ng magulang nyo. Diretsahan lang, wag nyo kukunin responsibilidad ng magulang nyo habang bata pa sila. Pag tumanda sila, okay, sige, walang problema ron, matanda na diba? Pero habang bata pa sila, wala pang senior citizen, kahit nga si Pablo may mga tao na single mother, nagpapaampon sa iglesia ng Diyos nung unang panahon, iglesia ng Kristo, kung ano man natawag mo ron. Ang sabi kay Timoteo, wag mong tatanggapin yung mga batang babaeng bao malibang umabot sila ng 60 taong gulang. Nakasulat yan sa Biblia. Huwag niyong tatanggapin yung responsibilidad ng mga tao maliban na umabot sila ng 60 taong gulang. Pag 60 taon na, syempre matanda na sila. O sige, ngayon tulungan nyo. Okay yun, walang problema ron. O may sakit, o kung ano man, disgrasya, gano'n, o PWD, walang problema. Pero wala namang diferensya, wala namang problema, naghiwalay lang sila. Ngayon lalamunin mo ngayon lahat ng mga obligasyon na pinagagawa ng mga magulang mo nung panahon nagpapasarap pa sila. Isaksak mo sa magulang mo yan, nakuha mo brother. Opo. Follow up question, brother. Kasi po, may kanya-kanya na po silang pamilya Kumbaga ngayon, nasa gitna na kami ng may kanya-kanya na silang anak, may kanya-kanya na silang pamilya. Yun ang sinasabi ko, tinan mo, hindi nga talaga ako nagkamali. Pagkukulang mo rin yan, brother, kailangan consider mo rin na pagkukulang mo yan. Bakit mo kinuha yung responsibilidad sa mga kapatid mo na alam mo naman na responsibilidad niyan dun sa gumawa ng bata? Huwag nyo kukunin responsibilidad ng mga tao. Kasi ang mga tao si Raulo. Pag kinuha nyo ang responsibilidad nila, gagawa ng bagong responsibilidad yung mga yan. O ngayon, ano nga nangyayari? Naiwan na ngayon sa'yo yung responsibilidad na yan na hindi naman nararapat. Supposed to be, kung sino man yung magulang yan, dun dapat yung mga bata. Ngayon na nangyari, ikaw yung panganay, sa'yo ngayon sinaksak yung mga bata na yan, hindi mo naman mga anak, hindi ka ngayon makagawa ng sarili mong kinabukasan. Ang nangyari tuloy, gisa sa sariling mantika, pinagsama-sama na lang kayo, tapos yung pangalay, siya nang bahala ron sa iba. Kalokohan yan. Sa akin, isang malaking kagaguhan ng mga magulang yan. Ayan, nakasulat sa Biblia, hindi mo naman maitatanggi yan Ang hindi nagkakandili ng sariling kanya, lalong masahol kaysa hindi sumasampalataya. Yang mga ganyang klase ng mga tao, masahol pa sa demonyo yan Diretsahan lang, yung mga ganyang klase ng magulang, masahol pa sa demonyo yan. Bakit? Anak mo, hindi mo kinakandili, gumawa ka ng tao sa mundo, tapos pinababayaan mo ngayon yung taong ginawa mo. Tapos sila na lang sa sarili nila, bahala na sila sa sarili nila. Pilipinas, ingatan nyo ang sarili nyo. Masyadong maraming gutom na buhaya sa lipunan. Yung mga iba nagsisigawa pa ng mga bagong tao sa mundo,
tapos tatakbo sa responsibilidad, tapos gagawa na naman ng bagong tao sa ibang lugar na naman. Ingatan nyo sarili nyo sa ganyang klase ng mga tao. Naku po. Huwag kayong kukuha ng responsibilidad na hindi inyo. Papaalala ko lang, huwag kayong kukuha ng responsibilidad na hindi inyo. Walang problema dyan kung ang magulang mo, PWD, senior citizen, matanda na, o may sakit, o may diferensya, o ako ano man. Pero wala naman diferensya, naghiwalay lang silang dalawa. Ngayon, kukunin mo ngayon yung responsibilidad ng pagpapaaral sa mga kapatid mo, hindi na talaga magsusustento yung mga yan, tatama rin na yan. Gagawa na lang ng kanya-kanyang pamilya kasi masarap gumawa ng bagong bata eh. Diretsa lang, sarap-sarap gumawa ng bagong bata. Pilipinas, ingatan mo ang sarili mo. Follow-up question, brother. Paano ko kaya papaliwanag sa mga kapatid ko na di mo na ako magsuporta para tulungan ko rin sarili ko para sa akin? Diretso, sabihin mo lang sa kanila ng diretso din. Mga kapatid, okay, nagkakaintindihan naman siguro tayo na may mga magulang tayo. Sila ang may obligasyon sa atin. Act as one. Sila ang may obligasyon sa atin. Sila ngayon ang magpapaaral dapat sa atin o sa inyo. Ganon kasimple. Sila rin yung dapat bumuhay sa inyo habang minor de edad pa kayo. Ngayon kung hindi na minor de edad yan, alam mo na, sasadlak na ngayon sa buhay yan ng pagtatrabaho. Hindi na minor de edad eh. Ito problema, hindi na minor de edad. Pero hindi nag-aaral, hindi rin nagtatrabaho. Lalong hindi mo ngayon obligasyon yan. Kasi ako, diretsahan nagtataka ako sa karamihan eh. Nagpapaka-breadwinner kayo, feeling nyo superhero kayo eh. Hindi ko talaga maintindihan yung pagpapaka-breadwinner. Na yung magulang nyo, hindi naman PWD. Wala naman diferensya yung katawan. Wala namang, alam mo yun, wala sakit, wala sa loob ng kulungan, nasa labas ng kulungan, malakas ang pangangatawan, bata pa, hindi senior citizen, kayang magtrabaho, tapos nagpapaka-breadwinner kayo sa mga ganyan. Tapos pagkatapos nun, ano ngayon ang mangyayari? Kukunin nyo yung responsibilidad ng mga magulang nyo, tinatamad sila magtrabaho. O tapos ano ngayon ang mangyayari? Tatamad ngayon. Pag tumamad ang magulang, magkahiwalay sila ng nanay at tatay, ano ngayon ang mangyayari? Mag-aasawa ng bago. O tapos ano ngayon ang mangyayari? Gagawa ng bagong bata. O tapos ano ngayon ang mangyayari? May posibilidad baka maghiwalay. Tapos pag naghiwalay, paano naman yung mga bagong bata na naman? Etong mga lumang bata, tingnan mo. 'Di ba? Nag-iwan sila rito ng mga lumang bata, nakawawa naman. Paano ngayon yung mga bagong batang pinagagawa nila? Papagtrabahuhin nyo mga magulang nyo, diretsahan, papagtrabahuhin nyo mga magulang ninyo, tapos siguraduhin nyo rin at the same time na sinusustentuhan nila yung mga minor de edad na mga anak nila. Kung senior citizen, PWD, may sakit, okay, sige, wala tayong pag-uusap doon. Hindi kaya magtrabaho eh. Pero kung kaya naman magtrabaho, ano dahilan bakit hindi nagtatrabaho? Ano rin dahilan bakit hindi nagsusustento? Dahil lang ayaw nila? Nako, diretsahan. Pilipinas, diretsahan lang tayo. Huwag niyong kukunin ang responsibilidad na hindi para sa inyo. Kasi ganyan na nga ang mangyayari. Ang laging mangyayari, isasaksak sa iyo yung responsibilidad ng ibang tao, tapos sila ngayon gagawa ng bago responsibilidad. Tignan mo. Diba? Ang daming nabiktima ng ganyan. Lalo OFW, ang daming nabibiktima ng ganyan. Tama, pansin niya, OFW, akin muna atensyon. Ilan sa inyo nabiktima ng magulang yung pwede namang magtrabaho, ayaw magtrabaho, umasa na lang sa inyo. Tapos, pinapag-breadwinner kayo sa mga kapatid ninyo, na sila lang yung gumawa nun, nagpasarap sila ng gusto, gumawa na sobrang daming bata, ngayon sinasaksak na sa'yo. Gaano karami yan? Type yes kung kasama ka. Type ako kung kasama ka. Diretsahan lang. Tama ha? Tama, ayan o. Tama. Ayan o, meron na kagad o. Buwan naman o, yes. Ako. Ayan o. Si Ray, sabi ni Ray, ako. Sabi ni Rio, ako. Ako, gising na. Hindi siya kasali, gising na daw siya. Tama. Parang ako din. Ako, Vey. Kasali ka dyan. Kita mo? Opo. Nakita nyo? Nakita ninyo ang nangyayari kapag ka ang tao, tinatanggalan nyo ng responsibilidad, gumagawa sila ng bagong responsibilidad, tapos yung lumang responsibilidad na tinanggal nyo sa kanila, pababayaan na lang nasa yun na yan, hindi na nila kukunin pabalik yan. Hindi na kukunin pabalik yan. Ako, suggestion ko sa'yo, Brad, saksak mo sa kanila yung mga kapatid mo. Diretsahan lang. Opo. Minor de edad yung mga kapatid mo, saksak mo sa kanila. Okay ka na? Thank you. Thank you po. Sige, salamat, okay. maraming salamat. Thank you. Sige po. Nakakaawa naman yun.
Ang pangalan niya talaga sa TikTok, Broken Family. So, talagang alam mo, apektado talaga siya sa pagiging broken family ng mga magulang niya. Literal. Pilipinas, papaalala ko lang uli sa inyo, bago kayo mag-asawa, siguraduhin nyo naman muna, maayos muna kayong mga klase ng tao. Tangina, yung iba kasi nag-aasawa para lang magpasarap eh. Yung iba nag-aasawa para lang magpasarap, para lang may kakantutan sila, para lang may kasama sila, may hug, may kiss. Nakakadiri eh. Saan nangyayari? Magkakantuwa, kaya, kasarap, ayos, nagkaanak ka ngayon, tingnan natin kung masarap pa makipagkantutan. May responsibilidad na eh. Isama mo pa yung sakit ng ulo ng inflation, isama mo pa yung sakit ng ulo ng mahal ng bilihin, isama mo pa yung bunganga ng isa't isa na nag-aaway na kayo regular dahil sa sakit ng ulo ninyo parehas na wala kayong pera. Tapos ngayon, ano mangyayari? Maghihiwalay kayo. Kanino ngayon yung bata? Pag-aagaw-agawan nyo na ngayon. Buti ko nag-agawan pa. Paano to? Nagpapasahan. Diba? Paano to ngayon? Nagpapasahan. Ayaw alagaan ng nanay, ayaw di alagaan ng tatay. Ang ginawa, pinaalaga sa panganay. Ululang putang ina. Nakakaburat ang putang ina. Hindi ko maintindihan yung ganyang klase ng mga tao. Tang ina. Diretsahan. Alam mo sa akin, pagka irresponsableng magulang, dapat makulong ka eh. Para huwag kang gumawa ng bagong bata. Doon ka sa loob ng kulungan mag-practice kung paano pagiging responsableng tao. Tang ina ka. Bagong rules. Diretsahan. Lalo irresponsableng tatay. Tatay talaga. Irresponsableng tatay. Paputol ang titi ng mga putang inang irresponsableng tatay. Diretsahan. Kasi ang daming lalaking kakantot lang. Tapos ipuputok sa loob. Tapos tatakbo na. Tapos ngayon yung babae ngayon, naiwan ngayon na may anak. Single mother ngayon ang labas niya. Tapos hindi magsusustento yan. Pakahirapan. Sa akin, magkaroon ng batas. Diretsahan. Magkaroon ng batas para pag irresponsableng tatay ka, paputol ang putang inang titi mo. Hindi ka na dapat mag-anak. Hindi na. Parang capital punishment yan sa mga irresponsableng tatay. Mas maigi sa akin yung ganun. Diretsahan. Capital punishment sa mga irresponsableng tatay. Kung talagang pinatutunayan mo talaga na irresponsable ka talaga, paputol ang titi mo. Huwag ka na mag-anak, gago ka. Huwag ka na mag-anak. Hindi kailangan yung lahi mo sa lipunan. Okay, next tayo. Rhino 078. Good morning, brother. Taga saan ka? Sa QC po. QC. Okay. Ano tanong mo, brother? May tanong ako. Meron ba kayong vlog kung paano kayo, yung recipe niyo sa sinigang? Meron. Nandun sa The Chichester meron? Official. Nagpaturo ako kay Chef Anthony Ang, hindi sa akin galing yung recipe niyan. Si Chef Anthony Ang, international na chef yan. Nagko-cruise ship siya dati, tapos yung timpla nila dun sa cruise ship ng sinigang na baka, yun yung ginagamit ko rito. Hindi sa akin galing yan. Hindi ako marunong magluto ng pangbenta, brother. Ang kaya ko lang lutuin, parang sinigang mix lang, ganun. Tapos yun na yun. Pero diretsahan lang. Hindi na kaya ko lutuin, brother. Salubog lang lahat. Hindi ako makapunta dyan kasi malayo, kaya gusto kong lutuin na lang sa bahay. Tignan nyo yung The Chichester Official. Nandun sa live yun, ni-live ko mismo yung kung paano eksakto niluluto. Chef Anthony Ang yung nagturo sa akin. Okay, salamat. Bali po, meron pa isang tanong. Ito pa pala, makadagdag sa ito. Ang sikreto sa masarap na sinigang na baka nasa sabaw. Yung sabaw ng mismong karne, yun, yung sabaw ng mismong karne. Kasi kahit anong pampaasim ang ilagay mo dyan, pag hindi mo sinamahan ng actual na sabaw ng karne, wala pa rin kwenta yan. Kahit totoong sampalo ka ilagay mo, kahit totoong kamyas sa ilagay mo, bla bla etc. Pag hindi mo isinama yung sabaw ng karne, so ang bagsakan nito, yung unang sabaw ng karne, lulutuin mo, 'di ba? Hilaw yung karne, tatapon mo yung unang sabaw kasi puro dugo yung kadiri yun eh. Malansa yun, malansa. Mabilis din mapanis yung karne kapag hindi mo tinapon yung unang kulo. Tapos yung pangalawa, mula dun sa pinakuloan mo ng pangalawang beses hanggang maluto na yung actual na karne, isama mo sa sabaw yun para malinaw naman yung sabaw mo. Ang sekreto nandun. Ang naka-discover si Masaya. Si Masaya naka-discover nun. Ang lupit. Takinang yan. Dati hindi namin alam paano pasasarapin yun eh. Basta tinuruan ako ng Chef Anthony Ang. Sa paglipas ng panahon, syempre may enhance mo na yun. Tapos si Masaya na-discover niya yun. Kasi ginagawa niya, yung mga galing na freezer na lutong karne, luto na karne, na nilagay na freezer, ready to eat na yun. Nga lang, itutow mo pa yun. Ang problema namin, syempre, para hindi ka na alam mo yan, dadalawa ka pa eh. Meron ka pang yung tubig na pinapakuluan para doon milulubog yung karneng frozen na luto na. Hindi, ginagawa ni Masaya, doon sa mismong sabaw, doon niya tinutow. Tapos lumalasa ngayon yung karne. So habang dumadami yung tinutow niya doon, na galing ng freezer na mga lutong karne na,
lalong sumasarap yung sabaw. Yun ang sikreto. Takina, tutunan namin yun. Medyo later part na. Nandito na kami sa Domsa. Lupit na to ni Masay. Siya naka-discover nun eh. Yun, nandun ang sikreto no. Tip ko na sa inyo ha. Ang sikreto ng sinigang na baka na masarap, nandun sa sabaw ng karneng baka. Hindi sa pampaasim. Yung pampaasim, kahit anong pampaasim, pwede mo ilagay dyan. Pero yung linamnam na talagang sobrang sarap talaga, makukuha mo siya nandun sa sabaw ng baka yun. Yun ang sagot ko ron. Follow-up question, brother. Duloy tayo doon sa susunod na tanong ko. Gano'ng katagal po tumatagal yung sinigang na recipe niyo? Paano ibig kong sabihin gano'ng katagal? I mean, pwede ba siya ng 1 day, 2 days, 3 days? Pwede. Hanggang siguro maximum 2 days. Pero hindi ko pa nararanasang maka 3 days kahit kailan eh. Nung nagsisimula kami, minsan may mga pagkakataon, kasi ano yan eh, hiwa-hiwalay yan eh. Hindi siya parang magkakasama na lahat, gano'n, tapos sasandukin na lang. Hindi ito parang karinderya style eh. Ang style namin dito pang restaurant na hiwa-hiwalay lahat ng ingredient. So yung mga karne, hiwalay yan. Yung taba, hiwalay. Yung sitaw, yung okra, yung ano tawag dito, labanos, yung kangkong at saka yung tangkay ng kangkong, magkakahiwalay lahat yan. Tapos sabaw, hiwalay din. Kada component may kanya-kanyang expiration. Hindi pa ako nakachamba kahit kailan na tumagal ng more than 2 days. Diretsahan. Kasi yung karne, pwedeng tumagal yan. Sabi ng mga chef, tumatagal daw yan ng, yung hilaw na karne, tumatagal ng buwan hanggang taon. Basta naka-freezer. Hilaw na karne. Hilaw na karne. Pagkaluto na, umiikli na ngayon lifespan yan. Pero dahil dito sa Project 1M ko, sobrang lakas namin dito, kami, araw-araw, bago ng bago. Hindi na namin kailangan ilagay pa sa freezer eh. Sa amin ngayon kapag halimbawa yung gulay, may natirang konting gulay, sa mas madalas sa pagkakataon, sobrang konti na lang titirang gulay kapag natapos yung maghapon namin eh. Ngayon ginagawa namin, lulutuin yun, tapos kakainin na namin. So hindi na tumatagal, parang kinabukasan pa, ganun. Hindi na. Yung karne, pwede yun, siguro mga 3 araw, ganun, kaya. Mula dun sa panahon na, di ba, niluto mo, hiniwalay mo sa sabaw, pinalamig mo, nilagay mo sa freezer, inilabas mo ulit sa freezer, tapos tinaw, tapos iso-serve na, siguro pwede pang ilagay ulit sa freezer yun. Mga 1 araw, 2 araw, maximum. Pero, hindi na kami umaabot sa ganun ngayon eh. Kasi ngayon, tangina, isang bili, isang luto na eh. Nagtatambak na nga kami ng mga hilaw sa freezer. Ang dami naming freezer dito eh. So hindi na kami umaabot dun sa ganun na parang, alam mo yun, ilalagay uli sa ref pagkatapos ilabas. Ang normal sa amin ngayon, ililabas ng freezer, hindi na ulit babalik ng freezer yan. Ubus na agad yan. Ganun na normal. Follow-up question, brother. Go. Okay po. Bali po, a personal na question naman po. Sige. Personal. Bali po, nagpapalalim kasi ako ng career, yung tulad ng advice nyo lagi na magpalalim lagi sa trabaho, sa career. Good. Bali, grab food po ako ngayon. Tapos, Okay. balak ko po or pangarap ko po mag-grab car. So, ang natanong ko po, okay po ba na, kasi pili ko lifetime ko na pong magiging career ang grab car. Ano po ang prediction nyo po sa grab car? Hindi ako sigurado. Diretso. Pero ngayon, stable na ang merkado eh. Ang pinagbabasihan ko yung market in general eh. There was a time in the past na nagpresidente ako ng Uber. Ay, putang ina. Grabe. Hindi, Uber. association lang yun. Tanginan. Tanginan talaga. Hayop ka, nadulas tuloy ako sa... Then asosasyon lang yun. Kasi may 4 na pagkakahiwalay yan eh. May 4 na putang ina mo talaga. May 4 na putang ina mo talaga. May 4 na pagkakahiwalay yan. So north, east, south, blah blah etc. Ako yung sa south, nagpresidente ako noon ng Uber sa asosasyon lang naman. Pero ayun, anong nangyari? Paglipas ng ilang panahon, inilaban pa namin yan sa LTFRB. Oh, salamat. Merong inilaban namin yan sa LTFRB. Obviously, okay naman yung kinalabasan kasi napayagan. Nagkaroon ng temporary, nakalimutan ko anong tawag dun eh. Pero binibigyan kami ng papel nun, katibayan. Hindi prangkisa yun eh. Katibayan na pinagbibigyan na makapasada.
Pero lahat lang ng mga pinagbigyan lang makapasada at meron lang nung papel na yun, nakalimutan ko anong tawag yun sa papel na yun na makakapasada ka gamit yung papel na yun, yun lang ang mga pwedeng pumasada. Tapos, binawasan din pati yung charges kasi alam mo naman ang Uber dati nagta times 5 yan eh. So talagang sobrang, alam mo yun, ang laki talaga ng kinikita ng mga nagmamaneho nun ng sasakyan sa kalsada. Ngayon, paglipas ng ilang panahon, na-acquire, kung di ako nagkakamali, na-acquire ng Grab ang Uber. Ay give up na rin ang Uber kasi hindi rin naman masyadong maganda yung business strategy nila. Business strategy nila noon, there was rumors around the world na parang ang business strategy nila, papasok sila sa isang bansa tapos pipilitin nila na yung mga driver ang lumaban sa gobyerno para aprobahan yung pagpasok nila. Kasi for the longest time, ang mundo associated ang mundo in general, lalo mga bansa, yung mga asensadong mga bansa, puro taxi talaga yan eh. Sila bago sila eh, 'di ba? So game changer yung mga yan. Market disruptor din sila at the same time, bago yung konsepto ng ride hailing app na exclusive para lang sa mga mas may pera pa kaysa sa mga nakataxi lang. Diba? Ngayon, hindi pa ready ang mga gobyerno para sa ganun. So there was rumors in those times na para bang ang dating ang ginagawa ng Uber papasok sa isang bansa, yung mga driver nila kukuha sila sobrang daming driver. Tapos ngayon, syempre alam mo yun, mauuga ang merkado diyan dahil kalaban technically direct competition sila ng taxi eh. Diba? Ngayon, ang karamihan ng mga may-ari ng taxi, hindi naman lahat, pero maraming may-ari ng mga taxi, hindi ko alam kung alam ninyo to, pero maraming mga fleet ng taxi, pagka sobrang daming fleet ng taxi, kadalasan niya politiko o may-ari o pulis ang may-ari, o basta mayroong posisyon sa gobyerno. Ganun yung konsepto eh. Siyempre, magrereklamo yung may posisyon sa gobyerno na yun, kasi siyempre, sinisira mo yung merkado nila eh, diba? Ganun ang bagsakan eh, mas convenient kapag ka ride-hailing app, mas safe kapag ka ride hailing app kasi meron ka information mismo ng tao eh, nung driver mismo eh. Meron ka ring information nung sasakyan mismo na ginamit. Diba? Alam mo yun, ang layo ng diferensya niya sa kumpara sa regular na taxi lang na ang common, and hindi ko nila lahat, merong mga taxi na mabaho, may mga taxi na barubal yung driver, may mga taxi dugyot yung mismong driver, merong mga ganun. Hindi mo naman maialis na meron talaga mga malilinis na taxi driver at malilinis na mga taxi at maayos na mga operator, pero meron di mo rin naman maialis, may mga dugyot talaga. Ngayon, doon sa ganung klase na katulad ng Uber na ride-hailing app, kapag ka meron kang ganun, meron din namang option ang mananakay para i-rate ka ng hindi maganda kapag ka wala sa hulog ang serbisyo mo o wala sa hulog ang amoy mo. Ganun. So, market disruptor talaga yun eh. And I'm looking into the future na merong posibilidad na maaaring maraming mga maging ganyang klase ng maging ganyang klase ng app. Kasi sa ngayon, so far, hindi pa naman masyadong marami yung ganong klase ng app eh. Possibly baka dumami pa o possibly baka kumonte. Nakadepende na lang sa merkado in general. Pero ang maisasuggest ko sa iyo, brother, in general, I strongly suggest mag-ipon ka ng husto. Kasi you will never know eh. Kasi there is a possibility na ang future natin ay maging mga driverless cars na ang mga taxi in the future o ang ride-hailing app in the future. Kasi tingnan mo yung Tesla, di ba? Meron na silang driverless. Ang BYD, dinedevelop na rin para magkaroon din ng ganun sa merkado. So merong possibility na baka ang future natin ay mapuno na lang ng puro AI na lang na mas maigi kung meron kang sapat na pondo para bumili ng driverless na kotse. Possibility yun. We're only talking about possibilities. Kasi hindi naman talaga natin alam kung ano yung lalabas ng kinabukasan eh. Maaaring yung mga driverless maging common, tapos maging exclusive ngayon na para pang mayayaman yung konsepto ng mga ride-hailing app na merong driver. Kasi kung di nyo napansin, ganun yung naging konsepto sa sa konsepto ng sapatos eh, at saka mga luxury items eh. So merong mass production, sobrang mura. Pero merong mga pangmayayaman na handcrafted, mano-manong tinatahi ng mga craftsmen. So mas mahal ngayon yung mano-manong tinatahi. And there was a time in the past na parang ang dating mas mahal yung machine kaysa ron sa mga handcrafted. So ngayon, yung mga tao, dahil sa quality ng machine, sa machine sila pumupunta kasi although mahal, maganda yung quality kumpara sa handcrafted na may paminsan-minsan may mga pagkakamali. Diba? Ngayon,
dumating ngayon sa punto, nagkaroon ng mass production dahil doon sa mga machines, mura na ngayon ang presyo ng mga machines, tapos yung handcrafted naman ngayon ang mahal na ang presyo. So meron ganung possibility. You will never know. Sa akin, personal, mas maigi na mag-prepare ka na lang for the future, na tinatalinuhan mo sa kahit anong industriyang pinapasok mo, sinisipagan mo ng husto, tapos nag-iipon ka ng husto. Project 1M Pilipinas sumabay ka. Smooth. Tama. Ayop ka, nadulas ako sa tanong mo. Speaking of sipag, sir. Speaking of sipag. Actually, masipag po ako. Kaya lang hindi ko alam kung ilang oras talaga dapat matulog. Ang katawan mo magsasabi niya, brother. Pansinin mo, katawan mo magsasabi kung ilang oras ka dapat matulog. Hindi yung sipag mo. Yung katawan mo ang dapat mong pakinggan pagdating sa oras ng tulog. Yung sipag mo, ikaw ang magdidikta niyan. Pero yung oras ng tulog mo, pabayaan mong katawan mo magdikta niyan. Paano yun? Pag bitin ang tulog mo, alam mo sa sarili mo, bitin ang tulog mo. Pag sumobra naman yung tulog mo, masakit ang ulo mo, alam mo rin sobra tulog mo. Pabayaan mo yung katawan mo magdikta niyan. Kasi hindi naman kasi ang pag-asenso, babawasan mo oras ng tulog mo. Hindi. Ang pag-asenso, bigay mo sa katawan mo yung nararapat. Kasi pag nagkasakit ka, mas mahal ma-ospital, brother. Maniwala ka sa akin, mas mahal ma-ospital. Lagi kang kulang sa tulog. Ate na, mapaglipas ng 5 taon na lagi ka na lang kulang sa tulog, kung kaya pa ng katawan mo na magmaniobra na lagi ka na lang kulang sa tulog. Masama na gagawa, brother, pag sinisira mo katawan mo in the name of success. May mga taong ganyan, kung mag-advance. Sir, natatawa na nga lang sir, ako sa ganyan. Sir, kasi lagi, sir, na lagi ka nagkukobra, sir. Tinigil ko na lagi yun. Lagi ka nagkukobra. Tapos nagkukobra din ako. Tapos daw nakakatulog. Kaya ang ginagawa ko, nagbibiyahe na lang ako na nagbibiyahe. Yun. Kaya nakakarami ako ng biyahe. Lumalaki po yung pera ko. Siyempre, kami, per deliver po yung pera namin sa mga Grab food eh. Understood, brother. Pero wag mong pababayaan yung kalusugan mo. Eto na mo, katulad nung gumaya ka sa akin, nagkukobra ka. Brother, ako, pag nagka-cancer ako, may pampagamot ako. Ikaw ba pag nagka-cancer ka, may pampagamot ka? Di ba? Alam mo, hindi ko naman sinasabing nakaka-cancer ang cobra. Wala akong sinabing ganun. Pero sinasabi ko ganito, huwag kayong, alam mo yun, maging safe kayo palagi. Yung konsepto na, huwag, tangina ngayon tuloy na, pakiramdam ko, kasalanan ko tuloy, ba't nagkaganong ka? Diretso huwag nyong gayahin yung mga alam nyong hindi maganda tungkol sa akin. Yung pagmumura ko, yung cobra, etc. Alam niyo na hindi maganda eh. Bakit? Kasi yung simpleng konsepto rin at the same time na pagka nagka-problema ka, hindi tayo parehas ng estado sa buhay. May pampagamot ako, brother. Meron akong pampagamot. Doon sa mga ibang tangina bago sa programa ko, ayoko naman sabihin tanga, muntik ako na madulas. Pero doon sa mga bago sa programa ko, nagtitinda po ako ng sinigang, pero hindi po yung pagtitinda ng sinigang ang hanap buhay ko. Hindi ito yung hanap buhay ko. Huwag mong kokopyahin yung mga bagay na alam mo nang hindi makakabuti sa iyo. Alam mo, choose the influence of your influencer wisely. Pag alam mo nang hindi nakakabuti sa iyo, wag, brother, wag. Bakit? Kasi kung sakali man, tinan mo, tayong dalawa magka-cancer, maniwala ka, mas may pampagamot ako kaysa sa iyo. Malayo diferensya natin, brother. Yun ang dahilan kung bakit okay lang sa akin na every now and then may ganito, may ganyan, may gano'n. Yung sa iyo naman kasi ang kailangan mo, dagdag na energy sa araw. Yung sa akin, ang kailangan ko, taba ng utak. Kasi umaharap ako sa tao. Yun ang pinagkaiba natin dalawa. Kung dagdag na energy lang naman ang kailangan mo, pwede ka naman mag-workout eh. Diba? Isama mo na rin yung konsepto na pwede kang magkape eh. Ang dami naman tindahan sa gilid ng kalsada na nagtitinda ng timpladong kape. Kung hindi naman makachamba, pwede ka naman magdala ng termos eh. Kape ka na lang. Huwag mo na akong kopyahin sa mga bagay na hindi maganda, brother. Wag. Kasi ako malulungkot nun kapag nakabalita akong may nangyari sa'yo, tapos kasalanan ko. Tapos dahil sa impluwensya ko, kaya nangyari. Malulungkot talaga ako. Kahit isang pirasong tao, malulungkot ako. Yung iba, wala lang talagang pakialam sa impluwensya nila. Yung mga popromote ng sugal, yung mga popromote ng kung ano-anong kagaguhan, mga vape, ganun, bisyo. Wala lang silang pakialam sa impluwensya nila eh. Pero ako, malulungkot ako sa isang pirasong tao na nagkamali ako ng impluwensya sa kapwa-tao ko. Malulungkot ako ron. Kasi hindi ko naman ginagawa to para sa pera. Hindi naman tutungkol. Yung paglito ko sa social media, hindi naman tutungkol sa pera. This is not about money. Kaya tinan mo, wala akong monetization. Kaya tinan mo, pansinin mo, wala rin akong pinopromote sa inyo masyado na kahit na anong produkto na ako kikita. Wala. Nagpo-promote ako ng produkto ng mga tao na mga nagsisimula pa lang sa mga hanap buhay at mga negosyo nila. Yun. Para makatulong sa kanila. Hindi yung para bayaran ako.
Okay na ako, brother. Retired na ako. Meron na akong sapat para sa sarili ko. Meron na akong sobra para sa sarili ko. Ang akin, gusto ko lang makatulong lang sa kapwa-tao. Eto na mo, pansinin mo. Bakit nagtitinda ka ng sinigang? Kasi pinapakita kung paano gumawa ng 1 milyon. Pero pansinin mo, wala akong delivery. Kahit mangulit ka sa akin, hindi tayo magkakilala, kulitin mo ako, message mo ako sa page, hindi talaga ako magpapadeliver sa'yo. Kahit sabihin mo pa magpapalalamog ka. Wala akong pakialam, hindi ako magpapadeliver sa inyo. The only time na magpapadeliver ako sa'yo, kapag ka-regular ka na dito, tapos nakisuyo ka sa akin, personal. Kasi magkakilala na tayo, technically, parang magtropa na tayo. Pero hindi kita kilala, out of nowhere, magpapadeliver ka sa akin. Hindi ako nagpapadeliver, kahit lalamove pa, ayoko. Ayoko. Bakit? Kasi bibilis yung konsepto ng Project 1M eh. Ang konsepto ng Project 1M, maraming tao makasabay. Hindi parang ako gumawa ng 1 milyon. Alam ko paano gumawa ng 1 milyon, madali sa akin yan. Madali sa akin yan. Paggawa ng 1 milyon, napakadali lang ng paggawa ng 1 milyon. It may take some time, o maaari medyo matagalan, di ba? Pero hindi ganun kahirap gumawa ng 1 milyong piso. Kaya ang ginagawa ko, pinapakita ko ngayon sa inyo. Pinapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng 1 milyon para sasabayan nyo. Ngayon, ano ngayon ang magiging success ng Project 1M? Pag naka 1 milyon? Hindi. Pag maraming tao yung nakasabay. Tapos maraming tao yung nakaipon. Yun ang magiging success ng Project 1M. Hindi yung putang ina 1 milyong piso. Wala akong pakialam dyan. Tingnan mo, yung isang 150,000 nga, diba? Wala, dead ma lang. Parang normal lang. Nagsampa ng kaso. Inaantay ang warrant of arrest. Pero wala akong pakialam doon. 150,000 lang. Baril lang sa akin yun eh. Baril lang sa akin yun eh. Hindi yan dahil sa pagyayabang, bla bla. Hindi ganun, maraming pera. Hindi doon. Hindi sa pagyayabang na maraming pera. I am also a practicer. Pinapractice ko yung sarili kong tinuturo sa mga tao. I practice what I preach. Ako mismo, hindi maluho sa personal kong buhay. Kung makikilala nyo lang ako sa personal na buhay, alam ninyong hindi ako maluho. Yun ang dahilan kung bakit nabobomba ngayon ng pera. Kaya dumadami ang pera, hindi dahil maraming pumapasok na pera. Hindi, kaya dumadami ang pera kasi hindi ako maluho. Hindi ako magastos. Yun ang dahilan. So I strongly suggest you do the same. Gusto ko nga si Chinkitan, tignan niyo yung libro ni Chinkitan. Doon makikita ninyo, hindi ka dapat gumastos sa mga bagay na hindi mo dapat gastusin para maipon mo pera. Ang tawag niya ro sa konsepto niya, ipunaryo. Recently ko na lang nakita yung konsepto na yan sa internet eh. Pero noong ko pa nakikita si Chinkitan sa TV. Pero diretso, hands down, Chinkitan talaga. Pagdating sa konsepto ng pag-iipon, ngayong iniisa-isa ko na lahat ng mga contents niya, Chinkitan talaga. Hands down, Chinkitan. Ayun. Yan. Follow-up question, brother. Next na question po. Regarding po sa Bible. Kailan po siya na-create yung Bible po? Hindi siya na-create, isinulat siya. Mm-hmm. Ang unang-una nagsulat sila Moises. Tapos doon na unang naisulat yung ang tawag nila noon, Torah, yung makapal na libro na hinati sa 5, naging Pentateuco. Tapos sumulat yung mga propeta, yung mga hukom, yung mga hari. Tapos paglipas sa ilang panahon, dumating ngayon si Kristo, yung mga apostol, tapos may mga ebanghelista, sila ngayon yung dumagdag na ngayon sa Bagong Tipan. Kahuli-hulihan, somewhere around 96 AD, si Juan Apokaliptico, yun ang pinakahuli. Kasi nangyari sa Israel, nagkawatak-watak yan eh. Maraming pagkakataon na nasira ang Israel eh. Tapos ultimately, yung kahuli-hulihan, ito na nga sometime around 70 AD, wasak ang Israel, sinugod ni General Titus ng Roman Empire. Tapos nagkahiwa-hiwalay ngayon silang mga Kristiyano, nahati sa 7. Nung mahati sa 7, pinasulatan kay Juan Apokaliptico para ipadala dun sa ang tawag nila noon 7 iglesia. So, tapos yun na, paglipas sa ilang panahon, canonization at Katolisismo pinag-compile nila. Yun, doon na ngayon nabuo ngayon yung buong libro na ganun. Pero dati pa meron ng buong libro. Hindi nga lang kasama yung mga recent na nadagdag, yung katulad ng mga sa mga apostol at saka kasi ang ginagawa ng mga niyan, ng mga anong tawag dito, ng mga kung di ako nagkakamali, ng mga Hudyo nung unang panahon. May sinulat si Moises, tapos dinudugtong nila yung iba pang mga sulat nila. Pinagsasama-sama nila. Ganon yun. Tapos iniingatan nila yung mga sulat ng mga propeta nila, ng mga hari nila, ng mga hukom nila, at ng kung sino-sino pang sumulat ng mga lumang tipan. Noong mga lumang tipan, magkakasama na yun. Ang tawag nila doon, balumbon ng aklat. Yun. Last question, sir. Sige. Naniniwala ba kayo na ang original na
na mundo natin is Mars, tapos nagkaroon lang ng civil war doon kaya tayo lumipot sa Earth. Hindi ako naniniwala. Kasi meron daw kasing bato na matatagpuan sa Mars na matatagpuan din sa Earth pagkatapos ng nuclear bomb. So Hindi ako kaya naniniwala. ang theory sa Mars daw tayo naka-designate. Malabo 'yun, brother. Unang-una, hindi naman habitable planet ang Mars eh. Kung totoong galing tayo sa Mars, paano nangyari na ang Goldilocks zone mundo? Yung Goldilocks zone, ibig sabihin ng Goldilocks zone, ito yung araw. May mga umiikot na mga planeta, diba? O ngayon, etong isang pirasong planeta na ang tawag mundo, eksakto lang yung distansya niya na hindi masyadong malapit sa araw para masunog o mag-evaporate ang tubig, at hindi naman masyadong malayo sa araw para lahat naman ng bagay nagyayelo. So sakto lang, nandito lang. Bakit sa Mars hindi naman ganoon eh? Sa Mars puro yelo ang nandun eh. Tama mo? Kita mo? So malabo yung konsepto na galing tayo sa Mars, tapos lumipat dito, bla bla, tapos nagkaroon ng giyera. Malabo yun. Unang-una, tingnan mo, isipin mo yung konsepto na Isipin mo yung konsepto na kung galing tayo sa Mars at nagkagera doon at napakalalakas na pala ng mga nuclear bomb doon, dapat matataas ang mga building doon at dapat nakikita natin ngayon yun. Tingnan mo, yung megalithic structures natin dito katulad ng mga pyramid sa Egypt, yung mga pyramid sa Mexico, at sa maraming iba't iba pang parte ng mundo, yung mga malalaking structure na yan, andyan na yan, libo-libong taon na nakakaraan eh. Nanatiling nandyan kasi merong mga gumawa niyan. Ano ibig sabihin? Kung totoo na hindi pala birong mga technology ang meron sa atin sa Mars, nung panahon nasa Mars pa tayo, nasa na mga building dun? Ba't walang building? Nabagets mo yun? Meron daw ikang mga ganito, may pyramid at meron parang mukha ng bla bla. Bakit ang konti? Diba sa isang syudad na parang katulad ng Makati, pag giniba mo ang Makati, marami kang makikitang mga basag na building dyan, wasak na building. Bakit doon? Isang pirasong mukha lang, na alam mo yun, hindi mo rin naman sigurado kung, alam mo yun, nature ba yan o kung ano man, tapos may pyramid. Okay, ba't ilang piraso lang? Bakit ilang piraso lang? Samantalang yung mga megalithic structure dito sa mundo na hindi na natin alam kung sino nagporma at kung paano ginawa, apakadami sa iba-ibang parte ng mundo. Diba? Yung Easter Island, andyan, nakikita mo yung mga ulo ng monol, ganun. Tapos nakikita mo yung Stonehenge, andyan din. Nakikita mo yung pyramid sa Egypt, nakikita mo yung pyramid sa Mexico. At marami iba-iba pang parte ng mundo, brother. Meron pa nga nasa ilalim pa ng dagat eh. Kaya, reiterated all throughout time na tayong mga tao, hindi na natin alam kung paano nagawa yung mga yan. Pero reiterated din all throughout time na dito talaga ginawa yung mga yan at hindi sa Mars. Kita mo? Minsan sama ka lang ng konting logic eh. Sabi ng iba, hindi ba ginawa ng mga Anunnaki? Saan galing ang Anunnaki? Sa planetang X, Planet X. At ang tawag daw dyan ay Nibiru. Nibiru. Nasaan ang Nibiru? Diba? Sige, let's talk about Nibiru. Tignan mo. Sabi, Nibiru daw Nibiru. Okay, sige, so Nibiru. Asan yung Nibiru na yun? Hindi daw makita kasi napakalayo daw ng ikot. Okay, sige, malayo ikot. Ngayon, yung mga yan, siya daw ang gumawa sa atin at advanced daw technology dyan. Advanced ang technology, hindi pa dapat mailaw na planeta yan. Kasi mundo natin mailaw na planeta eh. Diretsahan lang. Pag lumabas ka sa outer space, makikita mo mailaw na planeta talaga mundo. Diba? May light pollution na nga na tinatawag eh. Ano ngayon na nangyari? Ba't hindi natin mahagilap yan sa dilim ng outer space ay puro mga bituin lang at saka mga umiilaw na mga bagay na nakikita natin? Hindi natin makita yung sinasabing planeta na yan na Nibiru. Nasaan yan? Asan ang Nibiru? Diba? Isa pa logic ko. Sabi, sa liwa daw ikot kasi lahat daw ng planeta ganito daw mag-ikot. Yung sa kanya daw, pag ganun daw, palayo. Tapos tsaka pag ano, parang 3,000 years daw ika-isa revolution. Hindi mo ba naisip na pag lumayo sa araw yan, puta Ice Age ang labas niyan. Magyayelo lahat ng nandyan pag lumayo sa araw yan. Naku naman, ang logic naman, hindi mahagilap sa mga taon to. Hindi mahagilap ang logic. Pagdating malapit sa araw, palagay mo na matutunaw daw ang yelo. Pero pagdating yan dito, halos patay lahat ng mga ng mga habitants niyan dahil sa sobrang tindi ng lamig. Mas malayo pa sa Pluto yung
yung isang revolution eh. Oh, sa Pluto nga walang tao. Tingnan mo nga sa Mars nga kalapit-lapit sa atin, walang tao. Sa Mars pa lang napakalapit sa atin, walang tao. Yung pa kayo napakalayo ng revolution, 3,000 taon na revolution yan. Hindi ba naman pagdating yan dito, nanigas na lahat ng mga nakatira dyan? Naku naman, napaka-simple naman ng logic nun. Bagay, may mga tao talaga hindi nag-iisip eh. Okay, bahala kayo. Bahala kayo. Sa akin, mas naniniwala pa ako sa planet Namek kesa dyan. Oh, at least yung planet Namek, kahit pa paano makakita ka ng mga Namek doon, cartoons nga lang. Pero yung Nibiru, asan? Hindi mo mahagilap eh. Di ba? Hindi mo mahagilap eh. Asan yan Nibiru na yan? Sige, maniniwala ako dyan sa ano na akin na yan. Asan na yung Nibiru? Hindi nila mailataw yung Nibiru eh. Oh, tamo. Hindi mailatawan ni Nibiru. Anyways, follow-up question, brother. Salamat po, salamat. Sige, bye-bye. Bye-bye. Oh, haba ulit ng pila. Kala ko wala masyado magiging viewers ngayon eh, kasi suspendido yung kabilang account ko eh. Lagi lang suspended yung kabilang account. Morning. Good morning, brother. Quinchana. Ano tanong mo? At taga saan ka pala? Basig. Samanga City. Zamboanga? Sa po. Okay. Ano tanong mo? Tanong ko sa number 1. Yan, mukhang naglista ka Paano mo na. yun wait lang. Yeah. Halimbawa, gumawa ka ng mabuti. Paano mo yun maitatago? Ang sabi sa Biblia, wag maalaman ng iyong kanang kamay ang ginawa ng iyong kaliwa. Sabihin, sikreto mo na lang, wala naman maingay yung bunganga mo tungkol dyan. Ganun lang yun eh. Siyempre, may mga makakakita niyan. Hindi naman ang intention mo para magpakita eh. Remember na ang Diyos ang tumitingin ng intention. Puso ang tinitignan ng Diyos. Alam ng Diyos yan kung ang dahilan kung bakit mo ginagawa yung mabuti na para magpakitang gilas ka lang sa mga tao. Nakasulat sa Biblia, pagka ganun, tinanggap nyo na yung ganti ninyo. Yung pagpapakitang gilas ninyo sa mga tao, yan na mismo yung ganti sa inyo. Diba? Parang katulad nito. Ito, nagpapakitang gilas. Kitang-kita mo. Kanina pa siya eh. Oh. Sabi ni Chow Chow, ang daming alam pag nakakabatak. Diba? Ito, tanong ko sa'yo, Chow Chow, anong pakinabang ng pinagagawa mo? Diba? Alam mo, pakitang gilas lang talaga yan eh. Walang kwenta, walang kahit na anong sense. Walang pakinabang in general. So, ano ginagawa? Wala. Kinukuha niya lang yung attention. O ngayon, naibigay na ngayon sa iyo attention. Ano ngayon? Kanina, inaakyat kita, diba? Ayaw mong umakyat eh. Wala, nagagaganya ka lang. Pindot-pindot ka lang dyan. Tana mo? Yan ang hirap kasi kapag nakabatak, Brad. Tigilan mo kasi pagbatak mo. Yung ginagawa mo, sa akin mo pa isisisi eh, diba? Oh, anyways, follow-up question, brother. Okay. Halimbawa, si Jane Doe gumagawa ng mabuti sa mga tao, sa publiko, pero ginagawa niya yun na walang pag-ibig at para lang magpasikat. Versus kay John Doe na gumagawa ng mabuti sa mga tao. Pero ginagawa niya yon galing sa puso at may pag-ibig na may pananampalataya. Sa tingin mo, brother, sino kaya ang bibigyan ng plus points ng Diyos? Si Jane Doe or si John Doe? Alam mo na yun, pag-ibig at pananampalataya versus wala, tapos pakitang tao lang. Alam mo na, nasagot mo na yung sarili mong tanong. Sigurado kino-conceptualize mo pa lang yan, meron ka na kagad tanong kung nasa isip mo. So kung tumitingin ka ng ibang point of view, okay, I will give you another point of view. Yung konsepto ng pag-ibig at saka pananampalataya, sobrang importante niyan kasi nandyan din yung konsepto ng pagmamalasakit eh. Ang pangit naman na konsepto nun, na kaya mo lang ginagawa yung isang bagay para magpakitang gilas sa mga kapwa-tao. Gumagana naman yun, pagpapakitang gilas sa mga kapwa-tao, parang katulad ng ginagawa ng mga politiko. Pero at the end of the day, yun na mismo, yung pagpapahanga mo sa mga kapwa-tao, yun na rin mismo yung ganti sa'yo. Yun na mismo yung ganti sa'yo. Yun na mismo yung pakinabang na nakuha mo. Kasi at the end of the day din naman, you know that there are emotions involved in the things that we are doing. May emosyon na involved dyan. Tapos, parang yung konsepto lang ng pagbibigay. Tao na lang. Huwag na natin isama Diyos sa usapan. Tao-tao na lang tayo. Bawa, ikaw pulubi. Pulubi ka kunyari. Tapos, binigyan kita ng pagkain. Tapos, nagbibidyo-bidyo pa ako. Tapos, nagpipicture-picture pa ako. How would you feel? Versus yung may tao, nagbigay lang talaga sa'yo. Tapos, mag-iingat ka palagi ha. Ito, pagkain. Nagugutom ka eh. Kasi nakita ko, mukhang masakit yung tiyan mo eh. Ano mas gusto mo dun sa dalawa? Si video-video o si pagmamalasakit?
ng diretso. Ganon din yun parehas lang yung konsepto yun Hindi mo na, huwag mo na isama sa Diyos yun. Doon na lang tayo sa, doon na lang tayo sa tao-tao na lang. Nagugutom ka, may nagbigay sa'yo ng pagkain, nagbibidyo-video pa, tapos tinututukan pa yung mukha mo ng video. Nakaka-insulto kaya yun. Ganon, kuha mo? Opo. Follow-up question, brother. May tanong ba ako dito sa isang talata sa Ecclesiastes 12:13. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos. At sundin mo ang kanyang mga utos sapagat ito ang buong katungkulan ng tao. Tanong ko, brother, yun po bang ibig sabihin ng pagkatakot sa Diyos? Ay sundin ang kanyang mga utos? Ayun, nakasulat sa talata. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Yun na mismo. Nakuha mo na yung talata. Sa'yo na rin galing Ay. Okay po. Next. Anong purpose ng time? Sa tingin mo, bakit may time? Kasi pwede naman wala Bakit pa tayo binigyan ng time? Meron ngang mga scientifico na nagsasabing hindi daw nag-e-exist ang time. Correlation yan na yung konsepto na nakikita mo kasi yung decay sa paligid, nakikita mo rin yung growth sa paligid, tapos yun daw ang indicator ng time, at isa pa sa mga tinitignan na indicator ng time, yung pag-ikot ng mundo sa araw. Yung pag-ikot ng mundo sa axis at saka yung pag-ikot ng mundo sa araw. Ganon yung konsepto Ngayon, in relation to that, yun yung pinagbabasihan natin ng kalendaryo, yun din yung pinagbabasihan natin ng oras. Pero dun sa konsepto na pag lumabas ka sa space, time can be bent. Kapag ka tumakbo ka ng speed of light, yung yung speed mo, yung gamit mo speed of light, or rather kapag ka nakakatakbo ka ng kasing bilis ng speed of light, yung distansya allegedly umiikli. So halimbawa, tumakbo ka ng 1 taon na speed of light, pagbalik mo sa mundo, matatanda na yung mga tao. 1 taon lang yan na speed of light. May possibility, baka patay na nga yung mga tao na nanggaling dito. Kahit 1 taon ka lang na nawala. Ngayon, may mga scientificong nagsasabi na yung konsepto ng time is depende sa maraming factors, pero meron ding possibility na hindi totoo yung konsepto ng oras. Merong possibility hindi totoo ang konsepto ng oras. Ngayon, unti-unti habang tumatanda nga ako, nare-realize ko yun. Kasi tinan mo, merong sa akin bilang tao, I am 35 years old. Pero I still feel the same person when I was younger. Ako pa rin yung parehas na tao 20 years ago. Ako pa rin yung yun nga yung namimiss ko minsan Ako pa rin yung parehas na bata na nagbabarker ng jeep. Ako pa rin yung parehas na bata na nako-construction. Ako pa rin yung parehas na batang naghahanap ng magmamahal. I still feel the same. Ako pa rin yun. May pinagkaiba? Oo, I am probably wiser now. Mas matalino na ako ngayon kaysa dati. Nakikita ko yung mukha ko na hindi na katulad noon. Nakikita ko yung katawan ko hindi na katulad noon. Baka merong mga ibang parte ng katawan kong mas malakas ngayon kaysa noon, katulad ng baga ko. Kasi nung bata ako, mahina-hina ang baga ko Na-hospital ako dahil lang sa sakit sa baga. Ngayon, mas malakas-lakas na ang baga ko. Nararamdaman kong mas mahina ngayon ang katawan ko kaysa nung panahong construction worker ako. Kasi matibay talaga yung katawan ko nung panahong construction worker ako Nakikita kong mas matanda na yung mukha ko ngayon pag tumitingin ako sa salamin kaysa 2 o 3 taon na nakakalipas pag nakikita ko sa Facebook. Although wala na akong Facebook ngayon kasi nadali yung personal na account ko So wala na ako ngayong access sa mga lumang itsura ko sa pictures. Pero at the same time, I still feel the same person. Ako pa rin yung bata na yun Yung 18 anyos, yung 16 anyos, yung maliit na bata, ako pa rin yun. Nadagdagan lang yung mga bagay na alam ko. Pero at the end of the day,
merong nasa loob ng tao na ramdam mo na hindi tumatanda. Tingnan mo, bigyan ko kayo ng magandang halimbawa. Kasi hindi masyadong magandang reference yung sarili ko dahil masyado pa akong bata para dito. Pero meron ba sa aking nakikinig ngayon ng mga 40 anyos at 50 anyos? Type yes nga kung nararamdaman yung kayo pa rin yung dati nung mga panahong 20 anyos pa kayo. Yan o. Meron o. See, isa. Yes po. Yes. Ano, sa mga 40 at saka sa mga 50 anyos. Ako malapit na sa 40. I'm 50. Yes po, big yes. Ano, tinan mo sila. Sila rin yan eh. Bago ka mamatay, ramdam mo ikaw pa rin yung tao. Nung panahong kapapanganak mo pa lang at nagkaroon ka na ng isip. Ikaw pa rin yun. You're still the same person. Do you feel older? Probably because of your body. Pero kung alisin mo ang katawan, hindi mo mararamdaman tumatanda ka eh. Nararamdaman mo lang na tumatalino ka at nagiging mas marunong ka na ngayon sa buhay kaysa dati. So I think, and I may be wrong, time is just an illusion. Maaaring mali ako. Kasi itong reality nga nito, itong reality na meron tayo ngayon, sinasabi ng mga scientifico, lalo na ng MIT, there's a big possibility, actually 50% chance na simulation lang itong buhay na to eh. Simulation lang. So hindi ko alam, diretso. Hindi ko alam. Ako umaasa ako sa mga sinasabi ng mga scientifico na mga eksperto. Yun ang sagot ko ron, brother. Follow-up question. Okay, brother. Ito pa. Last. Totoo bang kamatayan? Hindi rin ako sigurado. Hindi ako sigurado. Anong ibig sabihin ng kamatayan para sa ating mga tao? Ang ibig sabihin, yung energy na ang tawag ay buhay, humiwalay sa katawan. Humiwalay. Pag humiwalay yung buhay sa katawan, yung katawan namamatay. Pero ito, hindi ako sigurado. Diretso. Hindi ako sigurado. So tatanong mo sa akin, totoo ba kamatayan? Hindi ako sigurado kung kamatayan na panlaman yung tinutukoy mo. Pero naniniwala ako dun sa ikalawang kamatayan. Yun na ngayon yung hindi ka tinatanggap ng Diyos kung saan siya man nandun. Tapos ayaw ka niya. Tapos tinanggihan ka. And you will be left without a God, without a life-giving entity. At ang meron ka, yung buhay lang na minsang panahong ipinagkaloob sa'yo na hindi mo alam kung hanggang kailan. Ligaw ka bilang tao na wala kang katawan, wala ka ring Diyos na nagmamahal sa'yo. Yun ang mas malaki ang possibility para sa akin at maaaring mali ako. Kasi syempre pag ateista nakausap mo, obviously, sasabihin nila walang kabilang buhay. Pero hindi naman matututulan Newton's third law of energy is energy cannot be destroyed. It just transmutes from one form to another. Hindi matututulan na merong buhay sa katawan. Yung buhay na yan, energy yan eh. Pag kumalas yung energy sa katawan, alam mo, hindi pwedeng i-destroy ito. Sabi ni Isaac Newton. Alam mo yan na hindi na de-destroy ito. It just transforms itself from one form to another. Pero itong katawan, mabubulok na ngayon sa lupa. Yan ang sagot ko ron. Follow-up question, brother. Yun lang, brother. Salamat. Thank you very much, brother. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, maigi na magtabi ka ng insurance. At hindi lang insurance para sa buhay na to. Insurance din na mabubuting gawa na itinago mo para sa isang Diyos na baka hindi mo kilala. Para sa isang Diyos na baka hindi mo kilala. Magtago ka ng mga mabubuting gawa para sa kabilang buhay. Hindi ito ang final destination ng sangkatauhan. Our final destination is either extinction or transcendence. Either extinction or transcendence. Kuha tayong bago. Hello sir, good morning. Good morning, sister. Taga saan ka? Taga Nueva Ecija, pero nandito ako sa Pampanga, nagtatrabaho. Pampanga. Okay. Ano tanong mo? Lately po,
nakuha ko sa isang trainer position. So, in a way, leadership position. But I want to be effective. Ngayon, para po sa inyo, paano nyo po ba masasabi na isang leader ay effective at isang leader talaga at hindi boss? A good leader is also a good follower. Walang tatalo sa isang leader na minsang panahon niyang pinagdaanan yung bagay na itinuturo niya at yung direksyon na pinapupuntahan niya, minsang panahon din siyang sumusunod dun. A good leader is also a good follower. As a trainer, dapat kabisado mo yung bagay na itinuturo mo, even better kung ikaw mismo yung gumagawa. Minsang panahon. Katulad sa akin, tinan mo, yung konsepto ng Project 1M, yung general principles ng Project 1M, matagal ko nang ini-execute ito sa personal na buhay ko eh. This is how I run my life in general. Na tinatalinuhan ko, tinatrabaho ko ng gusto, yung kahit anong gusto ko. Tapos pinag-iipunan ko ng gusto, hindi lang yung pera, pati yung talino. Kung paano ako makakarating doon sa mga bagay na gusto ko marating sa buhay. Ngayon, bago ako nagsimula ng Project 1M, matagal ko nang ginagawa yung konsepto na tatalinuhan mo ng gusto, tatrabahuhin mo ng gusto, pag-iipunan mo ng gusto. Yan ang 3 pillars ng Project 1M. Ngayon, bago ko ipasa ngayon sa mga tao, ako na muna yung gumawa nitong mga bagay na to at resultado ako sa personal kong buhay. Resultado ako sa personal kong buhay. So, hindi ako lumitaw sa mga tao na parang kalilitaw-litaw ko lang. Nagtuturo ngayon ako sa mga tao dahil tsumamba lang sa success. Tayo iba ganyan eh. Apakabata mo pa, nagtuturo ka na. O ngayon, gago, kaliwat kanan tuloy yung, yung bash na nakukuha mo. Tungkol ba yan sa pagiging bata o tungkol sa pagiging matanda? Obviously not. Tungkol yan sa pagiging bata sa karunungan, hindi sa pagiging bata sa laman. Yung mga bata sa karunungan, tignan mo, pinilit. Lumabas sa social media. O gago, nabanatan kayo ng mga tao dahil sa mga maling prinsipyo na itinuturo nyo sa mga tao. Diba? Ano yung dahilan ng kahirapan? Katamaran. Hindi, gago. Lack of perspective mo yan. Hindi mo nakita kung gaano kasipag ang mga magsasaka. Hindi mo nakita kung gaano kasipag yung mga nakasama kong basurero sa tondo. Lack of perspective yan. Kaya nga, tuturo mo ngayon sa mga tao yan. Ang dahil ng pagiging mahirap daw eh, katamaran. Hindi mo lang naiintindihan. Bakit? Hindi mo kasi pinagdaanan. Yan kasi ang hirap pag lumaki ka na may silver spoon sa bukanga mo. Yan din kasi ang hirap kapag tinutulungan ka ng mga mayayamang tao sa paligid mo. Akala mo katamaran. Because of your lack of perspective, hindi mo alam na may mga tao na hindi nila alam ang direksyon. And it's up to you as a leader for you to show them the direction that they should be going to. Diba? Ito problema mo. Iba-iba ng direksyon ang bawat tao. Ang ibig sabihin niyan, kailangan, pag magtuturo ka sa mga tao, as much as possible, you stick to one size fits all. And there's no such thing as one size fits all. Ang meron lang, best practice. So ngayon, ituturo mo ngayon, sticking ka sa best practices. Ganun yung konsepto. Turo ka, specific best practices. Tapos every now and then, in every rule, there's always an exception. So dapat, susceptible to change, dapat lahat ng sistema mo, siguraduhin mo, updated. Follow-up question, sister. Okay po. Ngayon po, kung paano mo naman tatratuhin yung mga tao mo or paano mo tatratuhin yung subordinates mo o naka-under sa'yo, yan ba ay nakailalim sa kung nasa ang klase ka? Do you lead with iron fist or do you lead with gentleness and compassion? Depende ba yan sa tao mo o depende sa kung paano ka talaga bilang isang leader? Diretso, I will go very broad muna sa umpisa and then I will narrow it down to the specifics. Yung general rule ko kasi sa sarili ko, golden rule, do unto others what you want others to do unto you. Do not do to others what you do not want others to do unto you. Sa akin, basic principle lang yun. Yun ang pinaka-broad principle ko tungkol sa pag-handle ng tao. Okay lang sa akin na sigawan ako kapag bobo ako para mag-sink in sa akin. Okay lang sa akin yun. And obviously, hindi naman lahat ng tao ganun. Ngayon, as much as possible, I stick to the tried and true. Ano yung tried and true? Objective, hindi pwedeng emotional. Objective. Anong punto? Kailangan maintindihan ng tao. So you have to be creative enough para maintindihan ng tao kung ano yung bagay na gusto mong maintindihan niya. Pag hindi nagsisink in, then you may probably want to go to emotions. Kasi baka
Kasi alam mo left and right side of the brain yan eh. Technically, itong mga ganitong klase ng usapan, pinababayaran nito ng hindi biro pagdating sa management eh. At alam mo kung magkano ang bayad ng isang magaling na trainer sa management. Ngayon, Magkano, left boss? and right side of the brain yan eh. Mhm. Sa mga trainings at mga seminars, alam mo naman kung magkano ano eh. Alam mo kung magkano presyo ng, hindi ko alam kung alam mo to pero a few 100,000 pesos para sa, I will say, Six Sigma. Alam mo yan, corporate, Six Sigma, alam niyo yan. Okay, so yan, going back, left and right side of the brain, diba? May mga taong left side of the brain yung strong nila. May mga tao naman right side of the brain yung strong nila. Minsan, tsamba, parehas malakas. Swerte ka na ron pag nakachamba ka ng ganong klase ng tao. Hindi ka masyado mahirapan. Minsan parehas mahina. Yan, tangin na maalat ka dyan. Minsan naman, isang panig lang yung malakas, yung kabila mahina. Minsan, yung kabilang panig yung malakas, yung kabila naman yung mahina. Ngayon, that being said, yung left side of the brain, nandyan ang logic. May mga tao logical mag-isip. So you just have to present logic to them. May mga tao naman right side of the brain ang effective sa kanila, then that's the time na importante, you go to emotions. Yung ang pinaka-common dyan, yung mga lalaking brusko, kadalasan yan, logical mag-isip yung mga yan. So you go left side of the brain. Anong gusto mo? Gusto mo na maraming pera? Okay, we go to the incentives. Pag-usapan natin yan ng incentives. Right side of the brain naman, okay, right, halimbawa, nanay ang kausap mo. Anong gusto na nanay? Tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa anak nila. Syempre, bilang nanay, alam mo naman, syempre, magugustuhan ng anak mo at matutuwa ang anak mo at magiging maligaya ang anak mo once you've hit your first promotion. So, tutulungan kita na ma-promote sa trabaho. Dapat alam mo kung paano, you know what makes people tick. So, dapat alam mo yan per individual. Ganon yung konsepto. Ngayon, merong dalawang klase ng issues pagdating sa tao. Ito sobrang common nito, lalo sa management, alam nila to. Yung will issue at saka yung skill issue. Will issue, yung mismong tao, yung nagkakaproblema dahil yung problema niya hindi niya gustong gawin. Possibility yun. Skill issue naman, ito yun naman yung tao, bitin yung skill niya. Gusto niyang gawin, bitin nga lang yung skill. Parehas retrain. Parehas yung re-retrain mo. Pero sa mas madalas na pagkakataon, itong will issue, pag hindi na madaan sa retraining, nilalet go na ng management yan. Ang skill issue naman, maliban na lang sobrang bobo mo talaga, di ba? Pero andyan naman ang PDP kung tawagin nila, o PIP, di ba? Performance Improvement Plan. PIP, kung tawagin. Ngayon, as a trainer, hindi ka naman masyadong magkakaproblema sa ganun kasi trabaho na ng operations yun. Pero, yung an effective trainer, yung gaya ng sabi ni Einstein, if you don't know how to explain it to a 3 or 4 years old, then you don't know it well enough. Pag hindi mo alam yung topic mo, na kaya mo nang ipaliwanag sa isang 4 na taong gulang na bata, then hindi po pa masyadong kabisado yung topic mo. So dapat, importante, ikaw mismo nakakakabisa ng topic mo. So you can present it in I will say, in a very legible manner. Sa isang paraan na naiintindihan ng gusto. Kasi, hindi yan sa, alam mo, isa sa mga pinakamalalaking bagay na natutunan ko tungkol sa pagiging public speaker, sometimes, it's not what you say. It's how you say it. Hindi yan sa sinabi mo. Yun dun yan sa kung paano mo sinabi. Sobrang importante ng paraan ng pagkakasabi. Like in my case, pansinin mo, pag ikaw ang kausap ko at intelihenteng mga tao ang kausap ko, hindi ako masyado nagmumura kasi it doesn't make fucking sense, di ba? It doesn't make sense. Okay, sige, pwede mong sabihin din, nakakapagpa-emphasize yan eh. Pero hindi, matalinong tao yung kausap ko eh. Halos di na masyadong kailangan ng keyword emphasis pag matalinong tao kausap mo. Pero sa mga ordinaryong taong bayan, which is yun ang market ko in general, ang market ko, yung mga taong walang pambayad, nasa ilalim ng lipunan, nahihirapan sa buhay, yan ang market ko. Kasi I'm trying to propel myself out of this life and into the good life sa kabilang buhay. Yun ang target ko eh, yung kabilang buhay na hindi na dito. Wala na akong masyadong pakialam dito sa buhay na to eh. I can lose anything and everything and I can still be okay. Ngayon, ang pinaka-bottom line nun, yung konsepto na dapat alam mo audience mo. You know your audience well enough. Tapos, as much as possible, kilalanin mo kung maaari, sige, one size fits all, pero maigi rin kung hindi rin naman sobrang dami nung ititrain mo, isa-isa. Isa-isa. You make sure na knowledge check ka every now and then, na naiintindihan ba ng lahat, tapos pop quizzes, tapos you just have to make it entertaining enough. Hindi pwedeng tanggalin mo yung entertainment factor eh. Kasi magiging sobrang boring pag walang entertainment factor eh. Diba?
Yung iba, ginagawa Tutulugan ka, boss. Oh, tutulugan ka. Tapos, alam mo yung, syempre, corporate, di ba? Hayahay, swivel chair ka pa, tapos malamig, naka-aircon. Eh, di ba? There's that possibility na makatulog yung estudyante mo. Eh. So, isipin mo lagi yung konsepto na kung papaano mo ba gustong i-train ka kung ikaw yung trainee. Tapos you can navigate from there. A good leader is also a good follower. Yan ang sagot ko. Follow-up question. Hey, boss. Tanong ko naman dito, pag tayo nag-hire ng leader, it's usually one of two things. May experience or may qualification. Aha. Which one is better? Yung ugali ang tinitignan ko. Diretso. Yung ugali ang tinitignan ko. Hindi ako kumukuha ng palag-palag sa akin. Okay, sige, wala tayong pag-uusap. Meron kang experience. Okay, sige, wala tayong pag-uusap. Galing ka ng UP o PUP. Wala akong pakialam dyan, diretsahan lang. Basta ang management, pumapayag na qualified ka, ang pipiliin ko pa rin sa lahat ng mga qualified na yan, yung matino ugali. Diretsahan. Hindi ko kailangan ng pumapalag sa akin. Bakit? Kasi I know my direction. You are welcome para mag-suggest ng direction. Welcome ka para sa mga maliliit na detalye ng direction. Pero isusupersede mo ko, tapos magsasalita ka na hindi maganda sa akin sa talikuran, putang ina ka, gagawa talaga ako ng parang para matanggal kang hayop ka. Diretsahan lang. Call out ko attention mo. 1 beses, 2 beses na call out kita. Susunod niya, tatrabahuin na kita. Sabi mo, kinukupal ka ng management. Kukupalin talaga kita. Diretsahan lang. Tungkol sa pag-hire, masakit sa ulo palag-palag. Hindi ako kumukuha ng mga taong palag-palag. Either lahat kayo sumasang-ayon sa akin, tapos welcome kayo na mag-suggest, kasi baka kasi meron kayong nakikita na hindi ko nakikita. At hindi naman ako para dunung-dunungan, para yung mga hinakita mo na hindi ko nakita, hindi ko i-acknowledge. Siguro kung napansin ninyo, kung nagsimula itong live at nandito ka kanina, si Masaya, ina-acknowledge ko na siya yung naka-figure out nung konsepto na ilulubog dun sa, sa sabaw, yung mga karne na galing ng freezer, na luto yun na, dun na ilulubog sa sabaw. Para hindi na natin kailangan magpakulo pa ng hiwalay na tubig, yung mismong sabaw nung karne na yon, masama na mismo dun sa sabaw nung sinigang. Ina-acknowledge ko yun na siya talaga yung nakaisip nun. Kasi andun ako sa konsepto na 48 laws of power is there, na have everyone do the job and take all the credit. Understood na yun, nagkakaintindi na tayo dun. Pero ako kasi, I'm a big believer nung konsepto na give credit to whom credit is due. Sobrang importante sa akin na na-acknowledge ko bawat tao ko. At sobrang importante sa akin na yung acknowledgement dun sa mga tao na yun nararapat. Bakit? Kasi in-acknowledge mo tao, sablay naman ng pagkaka-acknowledge mo. Sabi ni Attorney Pasing, praise undeserved is slander in disguise. Pupurihin mo tao, ang ganda-ganda mo naman. Pag nakita mo naman, baliko yung ilong. Ano ba yan? Kids mo yun? Pupurihin mong good job. Alam mo naman sablay yung trabaho. Diba? Pwede mo namang i-sandwich diba? Sandwich approach. Good, bad, good. Diba? Pwedeng sandwich approach. Good, bad, good. Pero puro good lang lahat. Diba? Ano nangyari? Puro ka papuri, wala naman sa hulog. Di para nilalait mo yung tao nang wala sa lugar, mag-i-improve ba tao sa panlalait mo nang hindi sinasadya? Baka nga ikaw, di mo alam na nilalait mo yung tao dahil ang pangit din naman ng mga trabaho niya. Tapos comment mo pa, ano kalokohan yan? Just for the person to feel good? Diba? Sa akin, diretsahan lang. Ako, simple. Alam agad ng mga tao ko yung batas ko. Ang batas ko simple. Hindi ganun kakomplikado. Hindi sobrang komplikado. Palitan tayo ng kalagayan, maintindihan mo. Lagay ka lang sa posisyon ko. Na ikaw, empleyado. Kung halimbawa, ikaw yung boss, gusto mo bang ginaganyan ka ng empleyado mo? Ayun, minsan panahon may mga empleyado ako na ganyan, tira mo, pansinin mo, hindi masyadong maraming tao yung nagsasalita ng hindi maganda tungkol sa akin sa mga dating naging empleyado ko. Bakit? Kasi yung simpleng konsepto na bago sila umalis dito o bago sila natanggal o kung ano man na nangyari para mahiwalay sila sa Project 1M, pinapaunawa ko sa kanila, palitan tayo ng kalagayan, Brad. Ikaw lang lumagay sa lagay ko. Halimbawa, ikaw may-ari ng Project 1M o ikaw yung may-ari ng hanap buhay. Tapos yung ginawa mo sa akin, sa'yo ko kaya gawin, matutuwa ka kaya. Ganun. O dun sa punto na yun, alam mo hindi magagalit masyado sa iyo ang tao. O baka sumama yung loob ng tao sa iyo kasi paulit-ulit mo na siya sinisita sa parehas na pagkakamali na hindi niya inaayos.
Pero ang bottom line yan, hindi mo ako masisisi kung tinanggal kita at hindi mo ako masisisi na umalis ka rito dahil nakulitan ka sa akin. Kasi paulit-ulit kong din sinasabi sa'yo, napalit kaya tayo ng kalagayan, ikaw kaya yung negosyante. Tapos gagawin ko sa'yo yung ginagawa mo sa akin. Matutuwa ka kaya? Doon ako lagi. Yun ang batas ko. Basic rule, golden rule. Do not do to others what you do not want others to do unto you. Do unto others what you want others to do unto you. So ako, I am operating with that golden rule in mind. Ano ba gusto mo? Ano ang gusto ko bilang empleyado kung ako, ang empleyado ng Project 1M? Gusto ko maraming pera. Bakit? Naghahanap buhay ka para sa pera eh. Basic. Sobrang basic nun. O ngayon, ang mga tao ko ngayon, sagana sa pera. Hindi ako madamot sa pera. Hindi talaga. Wala makakapagsabi sa akin, hindi, pinagdamutan kami ni Chester. Oo, mababa nga sweldo rito. Pero nakadepende sa performance mo. Pag ang performance mo maayos dito, hindi ka pagdadamutan, ang dami mong pera dito. Hindi. Maayos ang trabaho mo, maganda resulta mo, asahan mo rin puno ang bulsa mo pag nandito ka sa bakurang ko. Ngayon, basic principle. Pero hindi rin naman ako pumapayag na magsasalita ka na hindi maganda sa akin sa talikuran. Tangina mo, I help put food on your fucking table. Tinutulungan kitang magkaroon ng pagkain, ang lamesa ng pamilya mo. Tapos magsasalita ka hindi maganda sa akin. Brad, kung hindi mo kaya sabihin sa akin sa mukha ko, sarilinin mo na lang. Hindi yung kikwento mo pa sa mga katabi mo, Brad. Ganun sa akin. Sobrang simple sa akin ng konsepto. So ngayon, wala masyadong maraming nagsasalita na hindi maganda tungkol sa akin. Bakit? Kasi siguraduhin mo muna na bago ka magsalita sa katabi mo, dapat sinabi mo na sa akin yan. Kasi kung mabaho ang pa ako, sa iba mo sasabihin, paano ko maaayos yung sarili kong problema? Kung may putok ako, sa iba mo sasabihin, paano ko maaayos yung putok ko? Sabihin mo sa akin para magawan ko ng paraan. Ngayon kung palagay ko, wala sa hulog yung bagay na nasa isip mo, then it is my job to set your expectation. Iaayos ko expectation mo kung palagay ko, mali yung mga bagay na napapansin mo. Bakit? Kasi may mga bagay talaga ganun eh. Siyempre, in every rule, there's always an exception. May mga pagkakataon talagang nagkukulang ka talaga sa pag-aabiso sa mga kapwa-tao eh. Hindi naman kasi lahat ng bagay kayang i-abiso ni Chester sa'yo na isang bagsak. Hindi. Minsan may mga pagkakataon, nagkukulang ako. At tanungin mo lahat ng empleyado ko, tanungin mo, gaano karaming beses nyong narinig si Chai Chester na umamin ng pagkakamali niya? Ang sagot sa'yo niyan, marami. Palagi. Bakit? Hindi naman dahil ako may-ari, hindi na ako nagkakamali. I'm a big believer ng pag-amin sa pagkukulang. Pag yung tao ko lumapit sa akin, boss, may ganito, may nangyaring hindi maganda eh. Pagkakasalanan ko, minsan, pag alam ba, kasalanan nila, Brad, diretsahan, mali yung ginawa mo kasi. Diba? Kasi ganito, ganyan, ganyan. Kaya nagkamali, kaya ngayon yan ang resulta. Pero minsan may mga pagkakataon, yun ang resulta. Tapos syempre, in my own mind, putang ina, kasalanan ko to, kaya nagkaganyan. Oh, pasensya na kayo, kasalanan ko talaga. Ako may mali dyan, ako tanga. Tanga ako ngayong araw na to. Minsan kayo yung tanga, minsan ako naman yung tanga. Ngayong araw, ako ngayon yung tanga. Huwag niyong masamain sa mga sarili ninyo na parang pakiramdam niyo, pumalpa kayo. Hindi, katangahan ko yan. Ako dapat yung kumain ng sarili kong kamangmangan. Ganun ako sa mga tao ko. A good leader is also a good follower. Ano ibig sabihin? Gusto mo ba na ang empleyado mo tinatakpan ng kasinungalingan yung pagkakamali niya? Hindi. O therefore, ikaw na boss, wag mong takpan ng kasinungalingan yung pagkakamali mo. Aminin mo sa mga tao mo, mali ka. Aminin mo, mali ka. Ako nandun ako, lagi akong ganun. Pag mali ako mismo yung umaamin at may mga pagkakataon, inilalabas ko pa sa internet yung mga pagkakamali ko. The sooner na maintindihan ng mga boss yan, the sooner na tignan nyo, ang bilis ng alagwa ng negosyo nyo. Ang bilis ng alagwa ng negosyo nyo. Tingnan mo yung Project 1M, ang bilis ng alagwa. Minsan pag bumisita kayo rito, pagmasdan nyo kung paano kumilos yung mga tao ninyo. Yung mga tao ko rito. Ganon din ako kumilos kapag ako yung nagsuserve sa mga customer. Parehas na parehas. Kung paano kabilis kumilos yung mga tao ko, ganon din ako kabilis kumilos. Kinokopya nila yung kilos ko. Pag nakakita kayo empleyado ko mabagal ang kilos, ibig sabihin yan, bago yan. Bago yan. Pero lahat ng mga matatagal na rito, si Francis, si Masaya, si Ganda, etc. Yung mga matatagal na dito, makikita nyo bilis kumilos niyan. Kasi pag ako yung nagsuserve, ako rin mismo nagtatrain sa kanila na ganito gagawin mo, ganito kabilis yung mula pagpunta rito hanggang pagpunta dyan. Ganito kabilis yung pagpupunas ng lamesa, ganito kabilis yung bla bla, etc. Ako mismo nagpe-present nun sa harap nila. Ako mismo yung nagpe-present nun sa harap nila. Hindi yan parang may, tulad sa inyo, may trainer pa. Kasi maliit pa lang tong hanap buhay na to eh.
Pero oo, pagka lumaki to, kukuha ko ng mga trainer and they will have my standards as well. Pero ako mismo personal yung nagte-train sa kanila. Ako rin mismo. Hindi yan, parang iniasa ko lang, tapos bahala na kayo dyan, problema nyo na. Tapos ako, haya-haya, gano'n, pasyal-pasyal na lang, gano'n. Hindi ako ganong klase ng leader. Ako mismo, kung bakbakan to at gera to, ako mismo yung may hawak ng Armalite at ako mismo yung nasa harap. Ako mismo yun. Ako unang mapapatay, hindi mga tao ko. Ako yun. Yun nga yung dahilan kung bakit ang kukulit nitong mga to. Sinabi ko na nga na umalis na kayo. Umalis na kayo. Matulog na kayo sa bahay nyo. Matulog na kayo. Walang gustong umalis eh. Paano? Iniisip kasi, lagi na lang may papatay sa akin dito. At wala naman akong pakialam. Gusto ko nga yun eh. Ayaw nila akong mapatay dito. Nandito tong mga to. Ayaw umalis. Ayaw matulog ng maaga. Andito ngayon, nakatanghod dito. Nag-aantay ako na matapos ako rito sa live ko. Pabayaan nyo na kasi ako. Iwan nyo ako rito. Ayaw nilang umalis eh. Hindi ko nga hinihingi yun na nandito sila dapat. Tapos na dapat ang trabaho eh. Ayaw magsialis. Ayaw. Tapos na dapat ang trabaho. Hanggang alas 3 lang tayo na madaling araw. Magsiuwi na kayo, matulog kayo, kailangan nyo ng pahinga. Ayaw. Boss, ganyan din sa dati kong work. Pag ikaw minahal ka ng mga tauhan mo, ano na yan, nakaukit ka na sa kanila habang buhay. Oo. Kasi nagkaroon din ako ng mga ganong klase ng mga boss na minahal ko talaga. Minahal ko talaga ng gusto. Nagkaroon ako ng mga ganong klase ng mga boss eh. Kasi kung paano nila ako minaniobra nung mga panahon na yun, in-enhance ko na lang ng konti yun eh. Kasi isang malaking karangalan sa isang tagapagturo na yung tinuturuan mo maging mas magaling pa kesa sa'yo. Isang malaking karangalan yun sa mga nagtuturo na yung tinuturuan mo maging mas magaling pa kesa sa'yo. So yun, ako excited ako na makarinig na may mga taong nauna na sa akin sa 1 million. And I am trying to make this as slow as possible. Gusto kong mabagal lang yung project ko. Ayokong bilisan. Sabi ng iba, may makakatulong ikaw pagka ganito, binilisan para bumilis yung project. Hindi ko nga gustong bumilis eh. Hindi ang purpose ito, gumawa ako ng 1 million. Alam ko na kung paano gumawa ng 1 million. Ang purpose ito, maraming tao makasabay. Pag mas mabagal, mas maraming tao makakasabay. Yun. Follow-up question, sister. Okay po. Last question, boss. Sige. Ano ang usually pagkakamali ng isang boss o leader na dito sa bansa natin? Hindi siya nakikinig. Mhm. Hindi siya nakikinig sa mga tao. Ay, nako. Mga leader, mga boss, mga politiko. Kailangan yung maintindihan yung konsepto ng inverted triangle. Ang leadership ganito eh. Ito yung nasa ibabaw. The sooner na maintindihan mo na ganito dapat yan. And you serve the people. Inverted triangle. Ikaw ang magsisilbi sa mga taong nakapaligid. At oo, sige, understood na yan. Ito talaga yung nararapat. Pero the sooner na maramdaman ng tao mo na importante sila at pakiramdam nila, ikaw yung nagsisilbi sa kanila, na may boundary yan, hindi yan ultimate, may boundary yan, the sooner na mapapansin mo ang bilis ng takbo ng negosyo mo, ang bilis ng alagwa ng negosyo mo. Pag lahat ng tao nagmamalasakit sa mismong negosyo, nagmamalasakit sa isa't isa at nagmamalasakit sa iyo, mapapansin mo ang bilis ng takbo ng negosyo mo. Bakit? Kasi pag ang tao mo nagmamalasakit sa iyo, ang tao mo nagmamalasakit sa negosyo, hindi yan babarubalin yung trabaho niya. Hindi yan haharap sa mga customer nang wala sa hulog, wala sa lugar. Kasi hindi naman nabago yung, alam mo yung pinatao mo isang tao sa tindahan, tapos parang tinatamad, tapos ayaw pagsilbahan yung customer. Hindi naman nabago yun eh, di ba? Bakit nagkakaganon? Kasi hindi niya mahal yung trabaho niya. Bakit hindi niya mahal yung trabaho niya? Kasi pakiramdam niya, tau-tauhan lang siya ron, nabayaran lang siya, pakiramdam niya, prostitute siya ng sariling ng negosyo ng boss niya. Ganon yung pakiramdam niya, na parang, ang dating, binibenta ko lang naman yung oras ko kapalit ng pera eh. So dapat, mag-lock in lang ako, tapos pagkatapos nun, magka-clock out na ako, wala na akong pakialam sa kung ano pa naman mangyari sa negosyo ng boss ko. Yun ang common eh. Yun ang common eh. And the sooner na ma-realize mo na ang konsepto nasa pagmamalasakit. Pag malasakitan mo ang empleyado mo, pagmamalasakitan ka rin nila pabalik. Ngayon sabi mo, bakit yung iba abusado sa mga boss nila? Hindi mo maialis yan. Ang dami niyan. Ang dami niyang mga abusado. It is your job as their boss to inculcate in their minds na dapat maging mapagpasalamat sila na nandito ka sa bakuran ko. Bakit? Kung palagay mo hindi na pala gumagana sa'yo,
Kaysa magsalita ka ng hindi maganda tungkol sa akin, umalis ka na lang, hanap ka na lang ng ibang bakuran. Kaya sabi mo, wala ka namang pagpapahalaga. Hindi, pagpapahalaga ko yun sa'yo. Na baka sa ibang bakuran ka umalagwa, hindi dito sa akin. Pero you are in my backyard, you follow my fucking rules. Sunod ka sa batas ko, hindi pwedeng nandito ka sa loob ng bakuran ko, ginagawa mo yung gusto mo habang ako'y nagbabayad sa'yo. Bakit? Palit lang tayo ng kalagayan eh, 'di ba? Palit lang tayo ng kalagayan. Ikaw kaya yung magbayad sa akin. Tapos ginagawa ko lang yung gusto ko, ayoko sumunod sa'yo, matutuwa kang kababayad sa akin? 'Di ba? Diretsahan lang. Diretsahan lang. You are in my backyard, you are in my house, you follow my fucking house rules. Ganon kasimple. Susunod ka sa patakaran ko, kung ayaw mo, pwede kang humanap ng ibang hanap buhay. Hindi yan sa hindi kita pinapahalagahan, pero ganon kalaki yung pagpapahalaga ko sa'yo. Na gusto kitang makitang umalagwa. At kung nakikita ko, nakasama ako sa mga humahatak sa'yo pababa para umalagwa ka, ibibigay na lang kita sa kung saan mang lugar palagay mo nararapat ka. Doon ka sa ibang hanap buhay. Baka sa ibang boss, gumana ka. Hindi ka gumagana sa akin eh. Di ba? Ayaw mo kung boss mo, hanap ka na ibang boss. Ganon lang yun. Hindi ganon kakomplikado buhay. Follow-up question, sister. Okay po. Last na lang po. This is a yes or no question, pero pwede nyo pong expound. Is 33 Strategies of War, 48 Laws of Power, The Art of Seduction, and The Art of War. They're very old, but are they still relevant in modern times? Oo, relevant. Pero kailangan mo nga lang talagang maintindihan na hindi lang dapat yan ang binabasa mo. Kasi may mga bagay dyan outdated. Paano outdated? Halimbawa, 48 Laws of Power tayo. 48 Laws of Power, meron dyang isang konsepto na have everyone do the job and take all the credit. Patrabaho mo sa kanilang lahat, tapos ikaw lang dapat yung bida, kainin mo na lahat ng credit. Hindi ako naniniwala sa ganun eh. Hindi applicable yun sa lahat ng pagkakataon. Ako, I am a big believer of give credit to whom credit is due. Kung sino yung gumawa ng trabaho, siya dapat yung dapat palakpakan. O I may be the leader. Sige, I may be the leader. Ako maaari para sa'yo yung nasa ibabaw. Pero hindi ako para kainin lahat ng kredito. Ibibigay ko sa'yo yung nararapat para sa'yo. At ginagawa ko yan, hindi lang sa loob na itong hanap buhay na to, kahit sa labas ng hanap buhay. At ano mo, pansinin mo, pwede namang sa loob ko na lang ng Project 1M i-acknowledge si Masaya eh. Pwede naman yun eh. Pero tingnan mo, kahit naka-live ako, mismo dito sinasabi ko kung gaano kagaling si Masaya dun sa konsepto na ano, diba? Tapos si Francis, diba, yung luto niya. Tapos si Ganda sa ano, sa mismong ginagawa niya mismong trabaho. Tapos yung bago ngayon, ang bilis ng improvement. O, tapos ngayon, meron ako ditong parang nag-OJT sa akin na Ay na umalis. ayaw nang umalis. Ayun, ano mo? Ay taling sa'yo. Diretso, may mga, kailangan lang talaga wide reader ka. Isama mo na rin yung konsepto na dapat alam mo yung mga bagay na lalapat sa mga eksaktong pagkakataon. Parang sabi ni Solomon yan eh, salitang sinalita sa kaukulan ay gaya ng mansanang ginto sa pilak na bilao. Salitang sinalita sa kaukulan ay gaya ng mansanang ginto sa pilak na bilao. Yung konsepto na every time merong kailangan ng approach, pili ka ng approach na nararapat dun sa eksaktong pagkakataon. Ganon din yung konsepto ng pagsasalita ng nararapat at pagtatahi ng mga salita. Yung pagtatahi ng mga salita, sobrang importante niyan eh. It's not what you say, it's how you say it. Overall, masasabi ko, oo, mapapakinabangan pa rin lahat ng mga libro na yun, pero you have to be extremely careful dun sa konsepto na isipin mo rin yung kapwa-tao mo. Kasi ang maraming libro na yan, sa mas madalas na pagkakataon, kaya kang ipanalo. Pero hindi sapat yun para mahalin ka ng mga tao. Kasi ang nagpapamahal lang sa'yo sa mga tao, yung pag-ibig mo din sa kanila. Yun ang nagpapamahal sa'yo sa mga tao. Pag minamahal mo mga tao, mamahalin ka rin nila pabalik. Tingnan mo, katulad nito. Sa pag-ibig ko lang naman ginawa ito eh. Ito, itong konsepto ng The Chichester at saka yung Project 1M, sa pag-ibig ito. Hindi ito sa pera ginawa. Hindi sa pera ito, sa pag-ibig ito ginawa. Na hindi na importante kung kumita o hindi. Hindi na importante kung may pera o wala. Ang importante, alam ninyo mahal ko kayo.
At yun yung nagpapanatili na tuloy-tuloy yung programa. Hindi pera. Hindi pera nagpapanatili tuloy-tuloy yung programa. Kasi kung pera at pera lang, sana matagal na panahong na-bash na ako. Dahil sa, takinan, hindi nyo alam kung gaano kagaling ako kumita ng pera. Let's just put it that way. Hindi nyo alam. Napakasimple lang. Napakasimple. Gawin ko lang yung ginagawa ng mga hayop na yan sa internet na magpabayad ako ng hindi birong laki ng alaga para sa tindi ng taba ng utak na to. At ano, mapakita ko sa inyo kung gaano kadali gumawa ng pera. Pakita ko lang sa inyo. Halimbawa, kukuha ko resort. Baka kukuha ko resort. Tapos, ite-train ko kayo doon kung paano magmaneho ng negosyo na ipapangako ko sa inyo katulad ng pangako ng mga hayop na yan. Nayayaman ka. Pag ako nangako sa iyo niya, malaki porsyento niyan. Kaysa dyan sa mga impaktong yan na pagkatapos ng training, di mo na alam kung gumagana o hindi eh. Pero ako ang nangako sa iyo, nayayaman ka. How much sa inyo? How many of you will pay 100,000 pesos sa isang 3 araw na seminar na ipapangako ko sa iyong yayaman ka within 2 years pagkatapos ng seminar na yun? Sige, type yes kung kasama ka ron. Kung may pera ka, 100,000, sasama ka. Yes or no? At merong mga magno-no dyan, pero tignan mo kung gaano karami mga mag-yes. Tara mo lang. Ayan o, tara mo. Ayan o, tara mo. Sige. No? Oh, yes. Yes. Ito mo. No. Okay. No. Yes. 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 Ito na mo. Nakita mo? Merong isa maybe. Okay. No. Yes. Huwag mo nang bilangin yung no. Kasi hindi naman darating yan eh. Pero bilangin mo yung dami ng yes. Yang mga yan, tignan mo kung gaano karami. Eh sa 10 tao lang, 1 milyon na yun eh. 10 tao lang, 1 milyon na yun eh. Eh isipin mo kung meron dumating sa akin 100 tao. Gaano kaya kamahal yun? Nakita mo? Paghahandaan ko lang ng siguro mga 2 linggo yan, ganun. Ang pinakamatagal lang naman dyan yung pagmamarket eh. Ang pinakamatagal lang dyan, sales. Pero yung mismong format, puta, inculcated na sa akin yan eh. Yung Project 1M, summarize ko lang sa inyo na mabilis. Tingnan mo. Alagwado mga tao. Gaano karami sa inyo? Ito naman ha, bagong tanong to. Gaano karami sa inyo yung umusad na yung mga buhay nila at yung mga finances nila sa pagsabay sa Project 1M? Type yes. Sige, tignan nyo lang. Makikita nyo ngayon. Ito. So merong isa. Pangit ako. Yes. Yes. Ayan o, si unknown. Franzi, yes. Nakita mo kung gaano karami yan? Ayan o. Yung mga yan, umusad yan eh. Technically, proof of concept na yan eh. So, meron akong pruweba ng konsepto na gumagana yung proseso. Ituturo na lang sa mga tao at kukuha ko ng hotel at pagsasama-samahin ko ngayon yung mga tao para magbayad na 100,000 kada tao. Diba? Kaya ko naman yung ginagawa ng mga influencer na yan. Kaya ko rin yan eh. Kung pera-pera lang to, kaya ko yan. Maniwala ka, mas magaling pa ako kaysa dun sa iba dyan sa mga putang inang yan. Malaki pa nga offer ng iba. Oo, bakit? Yung iba dyan, di naman naging empleyado eh. Yung iba dyan, nanay nila, negosyo ng nanay nila. Tapos sila nagmamaneho. Tapos ngayon, qualified ba yung mga yan para magsipagturo? Hindi ka nga naging empleyado eh. You don't fucking know how it feels to be an employee. Hindi mo alam kung paano maging empleyado ng ibang tao. Alam mo lang, maging tagapagmana ng nanay mo. Yun lang alam mo. Tapos ngayon, nagte-training ka na ngayon, nagpapaseminar ka na ngayon, ang mahal ng bayad. Nako, sinasabi ko sa inyo Pilipinas. Alam mo JC, ito, kanina pa tong JC na to eh. 'Di ba? JC, akit ka nga. Tingnan natin kung ano pinatutunayan mo. Latang walang laman ako. Pakitang gilas ka ng laman mo. Dali. JC, dali. Akyat. Tingnan mo ngayon, hindi ka ngayon makaakyat. 'Di ba? JC, umakit ka. Hindi, wag ka mag-comment dyan. Pakitang gilas mo sa amin yung nalalaman mong napakatinding mga nalalaman na hindi ka latang walang laman. Kasi ako daw latang walang laman eh. Diba? O sige, akyat JC. Tamo? Tamo, hindi ka makaakyat? Yan kasi hirap sa inyo eh. Pag wala ka kasing pag walang laman ng utak mo, tahimik mo muna yung bunganga ko. Tahimik mo muna yung bunganga mo. No? Bunganga mo, tahimik mo muna pag wala pa laman to. Una muna to, bago to. Una muna to, bago to. Kasi tingnan mo, pansinin mo, yung mga bobong tao, ito solid to. Ito solid to. Diretsahan lang. Yung mga bobong tao,
Ang luluwang nito, walang laman dito. Yan ang literal, lalatang walang laman katulad mo. Diba, JC? Nasabi sa'yo eh. Dahil dyan, Tsaka, you have now earned my the privilege of being muted for the entire life. Mamute mo na kita for the entire life. ayun. Tapos boss, dagdag lang ako dun sa sinabi mo na kung magpapaseminar ka, yung natutunan mo, ibibigay mo sa ibang tao. Simpleng konsepto yan kung titignan mo na teach a man how to fish. Pero ang hindi naiintindihan ng mga tao is paano mo ba nakuha yung ganong klase ng knowledge before you can teach that kind of knowledge, yun yung binabayaran. Hindi makukuha nila ng madali yung isang bagay na kinailangan mo munang pagdaanan. So maraming tao talaga ang kumukuha ng mga ganyang seminar. Oh, isama mo na rin ito. Bibihira lang bibihira lang yung mga kaparehas ko ng experience. Kasi parehas legal at saka illegal. Pag ang buhay mo nakataya sa taba ng utak mo, hindi birong karunungan ang meron sa'yo para manatili kang buhay. Diretsahan lang. Etong mga tao na to nakakalimot eh. Yung iba iniisip nila parang mabuting tao daw ako. Hindi po ako mabuting tao. Ulitin ko, hindi ako mabuting tao. Diretsahan lang. Baka nakikita ninyong magaganda yung mga nakikita ninyo sa social media, tapos selective selective listening. Pinipili nyo lang na mabuting tao si Chichester. Hindi. Sino si Chichester? Tungkol sa pagiging mabuting tao? Pwede kong sabihin, there's some level of hypocrisy in me. May pagka-ipokrito sa akin. Kasi ganun sa umpisa eh. Ipokrito ka muna hanggang sana maging totoo na lang. Ang pangarap ko maging mabuting tao. Yun ngayon ang ginagawa ko social media. Nagpapakahirap ako para baka sakaling maikonsider ako ng gumawa na mabuting tao. Pero, isa sa pinakamalalaking bagay na natutunan ko tungkol sa buhay, meron akong malaking swerte na nanatili akong buhay para makita ko pa itong panahon na to. At itong panahon na to, ito na ngayon yung panahon na makakatulong na ako sa maraming mga tao. Follow-up question, sister. Sir, thank you so much. That's been a very fruitful conversation and I'll continue to follow your lead. Marami ako natutunan sa'yo. Maraming salamat, sir. And take care of yourself and good luck po. Salamat, sister. Na-appreciate kita. Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Ako ay mag-i-end na muna ng live kasi umuulan na.